Nako! Diskaya! Pisan buo pala ni Senator Dante Marcoleta. Oh, joke-joke lang yan. Di ba? Ganyan kayo magbalita. Imposibleng mangyari. In-example lang natin mga taga-subaybay ko na pinsan ni Marcoleta si Diskaya. Ibig sabihin, kung gaano kalabo, nagulat tayo. Uy, pinsan buo. Hindi pala. Ibig sabihin, ganyan magbalita yung mga galit na galit kay Senator Dante Marcoleta. Ang namumutawi sa kanilang puso at isipan at kanilang mga bibig, hindi para ipaglaban ng flood control, kundi yung dati nilang matagal ng galit kay Senator Dante Marcoleta. Teka muna, bakit anong dahilan, bakit magagalit sila? Kasi syempre, sino ba sa media na yon? Isa sa mga may-ari na ng media na yon. 'Di ba si Bonjing, may partnership at napasarap pa yon. 'Di ba ni Senator Dante Marcoleta? Isa si Senator Dante Marcoleta. Ngayon, nagtataka rin sila, tinitira kasi yung isa na media na babae. Di ba sabi, ba't nanalo si Senator Dante? Ba't nanalo si Marcoleta? Tinira ni Marcoleta ngayon. Hindi makapaniwala sila na yung nasa side ng mga pinklawan, di ba, na galit sila kay Senator Marcoleta. Mararamdaman nyo sa inyong isipan at inyong puso na hindi totoo ang kanilang galit para ipaglaban ang flood control, kundi yung sarili nilang interes na galit kami kay Senator Dante Marcoleta dahil pinasara yung media at naiinis kami sa taong ito. Kaya i-connectan nila yung flood control. Pero walang kinalaman po mga nanay, tatay ko, mga nakakarnidya. Wala pong kinalaman yung galit nila kay Senator Marcoleta, yung paninira nila. O ikaan niya, may insurance. Wow! Gusto niya sumali ako eh. Saan ba yung stronghold insurance ni Diskaya? Sasali ako. Bakit? Balita ko, top 10 yan. Mapagkakatiwalaan yan. Di ba? Hindi ko pinatanggol si Diskaya, pero yung insurance na yan, wala akong nakita na issue dyan. Dahil yung pera ng insurance na yan, hindi naman ginagamit sa pera ng construction. Dyan sa flood control. Tama? Wala problema. Gusto nyo. Mga kababayan, nasaan ang pinakamalapit sa Metro Manila na stronghold? Kung 1,000 lang o may 700, sasali ako. Ako unang-unang sasali sa stronghold ni Diskaya. Kung gawin nila akong chairman, papayag ako. Di ba? Ano ibig kong sabihin? Walang kinalaman yan sa totoong kwento. Huwag niyong i-connect. Kayo naman bilyonaryo nyo, so huwag nyo naman i-connect. Di ba? Ano naman ng taong bayan yun eh. Di ba? Pag nagbalita sila talagang yun na yun bistado. Ako, promise, sasali ako. Mr. Diskaya, kung narinig mo to, wala akong tiwala sa'yo sa flood control. Pero sa insurance mo, nakita ko top 10, walang issue. Sasali ako, magkano ba yan? 1 buwan, 1,000? Sasali ako dyan. Ano kayo ngayon? Sa mundong ito, sabi ko nga yung magnanakaw, makakarating pa ng langit na nakatabi ni Cristo sa pako sa krus. Samantalang yung palasimba, nung araw panahon ni Kristo, lahat nananalangin siya. Mapapasa impyerno pa. Samantalang yung katabi ni Kristo sa krus, maliligtas pa yun. Bakit? Nagpakatotoo sila. Hindi sila naging pagpakaimbabaw. Hindi porket Diskaya na issue dito, lahat ng kabubuhay nila hindi na totoo. Diba? Palagay lang natin yan kung kasali si Senator Marcoleta. Panoorin natin to. Alam mo kasi demolition job to kay Marcoleta. Obvious naman. Senator Ping Lacson, hamon namin mga taong bayan sa'yo. Promise namin sa'yo, Promise namin sa'yo. Itatakwil namin si Senator Marcoleta. Ipatawag mo si Romualdez sa Senado para tanungin at marinig namin yung sagot. Bagay na imposible! Parang sinabi mo, Diskaya, pinsang buo ni Marcoleta. Parang ganon. Di ho ba, mga kababayan? Huling-huli na kayo Mga kababayan, yung mga sumasakay sa audios, huwag yung pansinin yan, mga pinklawan yan. Ang interest niyan, hindi para panagutin yung flood control. Tingnan, wala silang binabanggit na flood control. Ikaan niya, Diskaya, protector. Palagay natin, protector si Marcoleta ng Diskaya. Ipagpalagay mo na nga pisang buo Palagay mo ng kapatid. Si Diskaya, kapatid ni Marcoleta.
Maayos, maganda pakinggan. Curly Marcoleta. Aliwa, kapatid. Kapatid, magkasama pa sa bahay. Alam mo yun, talagang kasosyo pa sa negosyo. Okay. Anong connect sa dapat panagutin ng mga pinangalanan? Pakicorrect. Hindi naman si Diskaya ang nagpangalan eh. Hawak na ni Chairman Blue Ribbon Committee Ping Lacson ang magiging chairman. Yung kay Dante, lumipas na yun. O, idi-imbestigahan niya si Curly Diskaya. Ang usapan niya si Orly. O, supot kayo kay Orly. Hindi ba mga kababayan? Hindi na pinag-uusapan nito si Diskaya. Ipalagay na natin kapatid ni Marcoleta to, si Diskaya. Pinsang buo, kapatid. Kamag-anak. Kasosyo pa. Oh, tapos na yung era na yun eh. Wala na yun eh. Yung Orly, asikasuhin nyo. Kasi nanganganib yung big fish. Oh, kaso, notaryo tinitira. Nagtataka ako kay Erwin Tulfo, kay Lacson si Soto. Samantalang yung ibang mga abogadong nandiyan sa, hindi naman sikat na abogado, ordinaryong abogado lang, no? Nandiyan sa mga private, public, alam nila yung notaryo, for ano lang yung public document to private ano. Alam mo, wala kinalaman sa statement yon. Bakit hindi nila magawa ipaliwanag yon? Sabi ko nga bakit sa tuwing babanggitin itong si Bonjing? Bakit alam mo, ito nataka ka, ito bago na naman itong balita. Talagang mag-iit ang ulo nyo. Yun daw palang lahat ng ninakaw ng mga Diskaya ay ninakaw sa gobyerno. Nasa bulsa daw ni Marcoleta lahat. Ang tindi, yung 1 trillion, sabi. 1 trillion, ninakaw daw ni Marcoleta lahat. Ang tindi ka mga, ang tindi ng seats nila, no? Yung mga followers na naniniwala. Oo, kayo naniniwala kayo? Hindi, napakalabo. Alam mo ba bakit sinabi nila? Yun daw kasi kasali siya sa insurance. So, ibig sabihin, lahat ng pera daw ng kurakot napunta sa asawa daw ni Senator Marcoleta. Diyos ko po. Alam mo, hindi tayo mainis ngayon eh. Nakakatawa yung kwento nila. Kasi alam na natin eh. Alam na natin kwento eh. Sabihin na nga natin, pinsang buo niya si Nurse Curly. Ha? Partida ko na. Anong kinalaman nito doon sa mga pinangalanan ni Orly? Hindi nila si Diskaya. Out mo na si Diskaya. Out mo na. Iimbestigahan na niya kung may nakuha siya. Pero yung pinangalanan ni Orly, yun ang issue eh. Huwag niyong ilihis. O sige, nakakasalanan. O, ipagpalagay natin kasalanan na ni Marcoleta si Diskaya. O sige, may insurance na. Okay na. Lahat. Siya may-ari. O gusto nyo, si Senator Marcoleta may-ari ng St. Gerald Construction eh. O sige, yun na lang ha. Si Senator Marcoleta may-ari ng construction, Gerald Construction ni Curly Diskaya. Tanong, anong connect sa pinangalanan ni Orly na isang marine? Oh, Ping Lacson, sagutin mo yan. Anong koneksyon? Oh, supot kayo dyan. Ha? Buti may matalino katulad namin. Magaling mag-analyze sa nangyayari sa paligid. Di ba? Huwag kayong paliligaw mga kapatid. No? Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. No? Yung Diyos nila na si Bonjing. Diyos nila yun eh. Aba, hindi lang pinapakita sumasamba, pero sumasamba yung mga yan. Sinasamba nila, Bonjing. Sinasamba nila, maniwala kayo sa akin. Pakinggan natin tong news na to. Magbibigay tayo ng komentary dito, ng pagpuna sa kanila, at magbibigay tayo ng mga balita. No? Ito, pakinggan nyo. Tawa ni Sergio Dante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga Diskaya. Ni Sergio Dante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga Diskaya. Batay sa notarized acknowledgement na nakalap ng Bilyonaryo News Channel, personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta, asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions.
Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Hindi na nga eh. Palagay na natin may-ari na si Marcoleta eh. Ipalagay na nga natin kapatid niya si Curly. Ipalagay natin eh. Anong kinalaman yan sa sinabi ni Orly Gutesa Regala? Hindi na pinag-uusapan dito si Curly Diskaya. Bakit? Nasa pamumuno ng kamay ang Blue Ribbon Chairman Committee ni Ping Lacson. Siya na may pananagutan doon. Oh, palagay natin, no? Pinoprotektahan ni Marcoleta si Diskaya, no? Palagay lang natin. Ha? Wala pa rin magagawa si Marcoleta doon. Nasa Blue Ribbon Committee Chairman pa rin yun. Pero anong ginagawa ng Blue Ribbon Chairman? Puro dakdak sa Facebook. Ayaw ipatawag si Bonjing. Di ba? Panay sakay sa issue. Ayaw ipaniwalag ito totoo. Alam naman niya kahit di siya abogado. Sabi magaling siyang investigador. Pero ba't di mo kaya ipaliwanag yung mga bagay na mabababaw lang? Bakit? Kasi alam mo, pag pinaliwanag yung mga mabababaw, lalalim ang usapan. Mapupunta kay Bonjing. Di ba? Totoo hindi? Tama mali? Oh. Okay na, si Senator Dante nang may-ari ng insurance. Sige na, ipagpalagay na natin. Kapatid niya o pinsan si Curly Diskaya. Anong connect sa pinangalanan ni Orly? Nililis niyo yung issue? Binabalik namin yung issue! Tuloy. John, elected siya bilang non-executive director noong 2016. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noong panahong kongresista pa si Marcoleta sa Sagip Party List. Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 na nagkakahalaga ng 19.29 million. Payat. Ako may kakilala ko insurance eh, nasa 200 million eh. Payat. Para sa Elite General Contractor, kumpanya ng mga Ay, company pala yan, iba pala yan. kaya ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, Sitio Dique sa Nauhan Oriental, Mindoro na may kabuang halaga ng 192.9 million. Ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tem Ang galing nila, no? Ibabalita nila, pakinggan nyo ha, ibabalita nila yung tungkol sa asawa sa insurance. Tapos bigla nilang ipapasok yung mga project. Palilitawin nila, pinatutunog nila dito, na lahat ng proyekto na yan, ang may kasalanan si Senator Rodante Marcoleta. Lahat ng pera na yan, lahat si Marcoleta ang may kaugnayan. Ngayon, wala nang may sala. Hindi na congressman may sala, hindi na may sala mga senador, hindi na Diskaya may sala, si Marcoleta lahat kumuha ng pera. Yan ang gustong patunugin nilang lahat. Di ba? Hindi mangyayari yan kasi mahuhuli na yung big fish. Sino ba yung ganon? Big fish yun eh. Yung ganon? Yung gumagano lagi. Di ba sa mga, sino na natin itong Donkey Kong? Yung computer. Di ba may kalaban silang isda gumaganon? Big fish yun eh, gumaganon. Totoo yun. Search nyo, Donkey Kong Nintendo. Big fish yung kalaban nila, tapos may ilaw dito. Gumaganon yun, oh. Ayun ang big fish. Di ba? Malapit na mahuli. Di ba? Di ba? Ganun lang yun eh, di ba? Search nyo, parang, kasi baka sabihin nyo, nang bibintang tayo eh, no? Yung Donkey Kong kasi, laro nung dati yon sa computer. Nintendo. May isda doon na kalaban sila sa tubig, na ganun yung bibig. Matindi kalaban niya, talagang nangahabol yun. Sino dito sa mga kuya, mga 40s na, alam yan, laro na yan. Pore Panfilo Lacson na completed naman sa DPWH website pero wala namang makikita on the ground. Nasaan ang halos 193 million na pondo sa Sitio Dique? Kala mo, ang galing niya, no? Nasaan ang 100, Ipatawag mo si Bonjing. Puro ka nasaan, eh.
Di ba? Gusto, idol na idol nila yan. Oh, galing na galing sila dyan. Pero mag-iisang buwan na nakaupo yan, tamo, hindi niya mapatawag si Bonjing doon. Oh! Hindi niya mapatawag. Ha? Huwag niyo itago yon. Nagmumukha tuloy kayong guilty lahat. noong 2024. Tigilan natin yan. At sa Hindi namin kailangan Nahugit paliwanag daw mo. ang mga karing sekta. Then, Why are you so protective? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan. Why you protective this kaya? Kala mo naman matanda na ako sa Senado. Dito na ako inugatan. Why you protecting this kaya? Di ba? Wala nangyari sa Pilipinas. Kami mga Senado, tumanda na kami sa Pilipinas. Wala nangyari sa bansa. Ngayon lang kami mag-iimbestiga ng mga flood control, ng mga korupsyon. Nakakatawa. Nakakatawa. Wala kaming sisino-sinuhin. Wala kaming transparency kami. Ipatawag, isubpina si Marcoleta, pati si Orly Gutesa. Sir, paano si Bonjing? Oy, wag yun. Pinsan nun, amo ko. Nagpapakaaso kami doon. Hindi ikaw yun, ha? Baka sabi mo, ang mo, ikaw yun. Kwento ko lang yun. Pwede ba natin i-record ito? sa kasalukuyan, Ayaw mo na. Taabog siya. Gawa. Ayaw mo na yan. protected witnesses sila at under evaluation ang paghiling na maging state witnesses. Alam naman natin bias sila eh. Huwag na painggan. Ito sagot po ni Paolo Henry Marcoleta. Rumesba. Henry Marcoleta, pumalag. Insurance kasi dinadawit si Senator Marcoleta. Dinadawit. Kayo ang Bistado Bilyonaryo News Channel. Bistado ang bias nyo. My mother, Edna Marcoleta, is not a co-owner, not regular inside director, but an independent director of Stronghold Insurance. Billionaire News Channel should know that an independent director is not an employee of company, has no such material ties, no substantial shares, no hand in sales and marketing activities, no significant professional relationship with company or its stockholder. So ano ang nabisto nyo? That there is no direct connection between my mother and transaction made by Stronghold and the companies of the Discayas. Baluktot naman ang istorya nyo. Ang dami nyo naman nililinlang nito kung di sila magsusuri mabuti. Ganito ba kababa ang standard ng journalism ng ating bansa? Mga vlogger nga, Kayo ba mga kapatid, mga kaibigan, mga nanay, tatay, mga kapamilya, kayo ba, nakarinig ba kayo ng balita tulad naming mga vlogger na ganito magsalita? Wala. Hindi ko naman nilalahat sila. May mga media tayong matitino dyan. Pero pag nagbalita iba, tila yata professional, may iniingatan. Kami wala eh. Binabanggit talaga namin yung dapat namin banggitin. Diba? Pero hindi kami nagbabanta, hindi kami naninisi, hindi kami nanghihikayat na kayo magrarilat, anya kayo dito, maging magsik tayo. Walang ganyan. Yeah? Dito kasi, napatunayan, bias. Ayan si Henry Marcoleta nagsabi, anak na ni Senator Marcoleta, nanay niya, is not a co-owner, not a regular inside director, but independent director of Stronghold Insurance. Ang daming mapapaya na ito. Duda ko, mga pinklawan, pahiya una. Pahiya lahat yan. Grabe. Nasa na mga pinklawan nang banggitin na ang pangalan ni Bonjing at ni Dracula? Ba't di kayo mag-ingay? Bakit yung binabanggit yung mga senador na Duterte, mga minority ng Duterte, ang iingay nyo? Hindi ho ba? Nasa na kayo? Hinahanap na namin kayo. Hindi para kayo magsalita, kundi para maging patas naman. Bistado na. Eto, panoorin natin itong isang abogado na kakaunawa. Ang galing niya. Magbibigay tayo ng reaksyon sa kanya at komentary sa kanya. No, ang galing niya. Sir, ang galing niyo, sir. Tama po ang ginagawa niyo. Saludo po kami sa inyo, sir. Ito andali. Saan na ba to? Yan. Pumuli si Attorney Mike Operario. At nung makailang Si araw, Attorney Mike.
Saludo kami sa'yo. Sunod-sunod po ang mga pasabog diyan sa Senado. Una, yung biglang nagbigay ng testimonya si District Engineer Alcantara at nagbanggit na siya ng mga pangalan at sinabi niya yung mekanismo kung paano ginagawa yung pagdi-deliver ng mga pera. At isinangkot niya na nga dyan si Zaldico. Wala pa rin ang pangalan ni Romualdez. Kasunod niyan, lumabas naman si Yusek Bernardo. At nagsabi rin siya ng mga ilang personalidad, may mga senador na hindi na nakaupo sa kasalukuyan, pero binanggit niya ang pangalan ni Chis Escudero. At again, one name is missing. Actually, on his part, there are two names missing. May dalawang pangalan na inaabangan kay Bernardo na hindi niya binanggit. Una, si Martin Romualdez. Ikalawa, si Secretary Bonoan. Sir, pati si Secretary Bonoan, hindi niya binabanggit. Hindi niyo ba napansin? Sino ang dating sekretary ng DPWH? Di ba si Manuel? Bakit hindi yan ang iniimbestigahan, tanungin? Sino ba mas nakakaalam? Kayo sumagot ha. Yung dating nakatira sa bahay na 20, mga 10 years nakatira o 5 years? O yung kalilipat lang sa bahay? Sino dapat tatanungin? Sino dapat imbestigahan? Sige nga. Halimbawa, yung kalilipat lang 1 linggo. Tanungin mo nga yun, Sir, ano ba nilalaman ng ilalim na yan? Malay niya dun kung ano nilalaman ng ilalim ng bahay mo. Pero yung nagpagawa nun, yung nakatira doon, matagal na o hindi man siya nagpagawa, matagal na nakatira doon. Alam niya, yung pasikot-sikot pati sa ilalim ng bahay niya kung may nakabaon ba doon na mga kayamanan o mga ginto, mga barya-barya, alam niya. Sino ba dapat tanungin? Yung matagal nang nakaupo sa DPWH. Ang ini-interview si pangalan nun? Si Vince Dizon Di ba? Yun ang inaano Di ba? Malay nun. Bakit? Baka kumanta? Ayaw niya ipatawag? Bakit yung Saldi? Ayaw niya papuntahin sa Pilipinas sa papaanuin? Pag ginugusto niyo, mabilisan, diyan kagad. Bakit? Baka kumanta? Ha? Ba't ayaw niya ipatawag si Bonjing? Ha? Hindi naman kakanta yun No? Ginagalang niyo kasi ginagawa nilang Diyos. Di ba? Diyos na mga pagano. Ito to. Unfair. Kasi si Marcoleta, binabakbakan nyo. O sige, palagay na nga natin. Siya na lahat, siya na lahat. Yung binanggit ng Orly, kailangan namin. Hindi yan. Tapos na yan Chairman na nga si Pampilo Lacson Pananagutan na nila Pampilo Lacson yan. Lacson, pananagutan mo na yan. Wag sawayin mo na yung mga sumisisi kay Marcoleta. Ikaw na nakaupo dyan. Di ba? Dinuprotektahan daw si Diskaya. Sige, palagay natin palagay natin pinuprotektahan si Diskaya. I love you, Diskaya. Pinuprotektahan kita. Mahal na mahal kita. Anong connect sa pinangalanan ni Orly Gutesa? Anong connect? Sige, palagay natin si Diskaya, peke, Peke. Notarized na naman. Yung notarized na notaryo nga, wala na nga kwenta yun. Ipapaliwanag ni attorney ngayon. Pakikinggan nyo. Ito. Bakit ganito ang mga testimonya ng mga tao na to? It would appear, kasi tama ang suspicion ng ibang mga senador na pinabago na talaga nila ang naratibo ng storya at inaalis sa pananagutan si former Speaker Romualdez at si Bongbong Marcos. Ayun! Tama ka dyan! Bakit si Bonoan ay former Secretary Bonoan minsan hindi nabanggit dito sa investigasyon na ito? Lacson, banggitin mo naman si Bonoan, sabi niya. Banggitin mo naman. Kayo mga nagkakabas kay Marcoleta, papayag kami ibasyo si Marcoleta pero banggitin nyo naman. Not itawag dyan si Bonoan at si Bonjing. Ayaw nyo. Hindi kayo marunong pumarehas. Yeah? Ang gusto nyo lang, yung gusto nyo marinig at gusto nyo makita. Na kahit si Vince Dizon na ngayon ay nakaupo na kasalukuyang DPWH Secretary, ang dami ang binabanggit, nakatiwalian, ganito daw ang kulang, ganito, ganyan. Pero not once did he mention the name
of Secretary Bonoan na magkakaroon ng pananagutan sa lahat ng mga pagkukulang na ito. Bakit? Pag binanggit mo ang pangalan ni Martin Romualdez at ni Secretary Bonoan, isang hakbang na lang, nasa pintuan ka na ng Malacanang. Kaya binabakbakan nila si Senator Marcoleta. Uulitin ko ulit, pangatlong ulit ko na. Si Senator Marcoleta, tapat yan. Hindi yang katulad nyo. Ha? Pinangaralan yan, ha? Ng magulang niya, ng organisasyon na kinaaniban niya. Ha? Yung sa inyo kasi, pagano. 'Di ba? Hindi tinuturo sa simbahan nyo yan. 'Di ba? Kung ano man simbahan nyo, wala akong binabanggit ha. Hindi tinuturo yan. Na huwag kang magnanakaw ha, nagnanakaw pa rin. Oh, 'di ba? Ibahin nyo si Senator Rodante Marcoleta. Yeah? Ako, maniwala kayo, magkaroon ng debate, oh. Isa-isa, oh. Hindi kayo mananalo sa akin, oh. Kahit doon sa Luneta. Andun ako sa gitna ng Luneta, oh. 2 milyon nakapila. Basta kaya ng stamina ko, may pahinga, syempre. Hindi kayo mananalo sa akin, oh. Di ba? Hawak ko Biblia. Ha? Hawak ko dictionary. Ha? O gusto mo, wala ng Biblia, eh. Magtanong ka ng talata, sasabihin ko sa'yo. Papartidahan kita. Papartidahan kita. Kung anong talata yon na sasabihin mo. Dictionary na lang. Siyempre, di ko abisado dictionary. Di ba? Ipagtatanggol ko si Senator Rodante Marcoleta. Ang stand ko, patutunayan ko, ha? Nagkakamali kayo. Patutunayan ko. Di ba? O, tuloy natin. At ngayon, parang malinaw nga talaga ang suspicion ng marami, itong kasalukuyang Senado sa ilalim ng pamumuno ni Tito Soto at ang Blue Ribbon Committee sa ilalim ng pamumuno naman ni Ping Lacson is hell-bent in pushing this narrative. At yung huling paglabas ni Alcantara at saka ni Yusek Bernardo, papapansin ninyo, pagkatapos sila magtestimonya, kinuha sila ng DOJ. And then comes Orly Duteza, the man of the hour. It's like a shot from left field. Ika nga, hindi ito nakita ng administrasyon, ni Ping Lacson, o ni Tito Soto na paparating na. And for the first time... Oo, hindi nila mamamalaya si Gutesa parating na. At ang iba pang mga marin na titistigo. Sabi ni Mike Defensor. Yari kayo sa pangatlong pagdinig ng kay Ping Lacson. Lacson, humanda ka. Bakit? May gugulantang sa inyo dyan. Ako, duda ko, hinala ko lang. Bakit hanggang ngayon, di ba ipatawag si Bonjing? Halatang-halata ka na yan, sir. Yeah? Oh. Yan ang totoong issue. Si Gutesa, hindi insurance. Hindi na mga diskaya. Gutesa na! Tama to, si attorney. Galing mo, attorney. Saludo kami sa'yo. Finally, there is a witness na nagsasabi diretso na nakita nila o alam niya yung pagdadala ng pera sa bahay ni Romualdez. Isa pa nga sa lokasyon na yung malapit sa Malacanang sapagkat siya mismo ang nagdadala nito. This is based on his personal knowledge. Now, why is this damaging? Because now it changes the trajectory. Yung nagbago ang trajectory ng istorya ngayon. Na yung itinutulak ng Senado at ng House, na si Zaldico lang ang may pananagutan dito. Ngayon, mayroong isang nagtestimonya, alam ito ni Speaker Romualdez. At pag nakarating ka kay Speaker Romualdez, isang hakbang na lang, nasa Malacanang ka na. Yan, totoo yan, sir. Totoo yan. Ayaw nila mangyari yon. Ping Lacson? Soto? Oo, talaga. Alyansa yan eh. Parang conflict of interest, hindi ang insurance. Talaga? Akala ko ba may mag-iimbestiga? Independent body. O ngayon, sino ka duda-duda? Si Marcoleta ang walang kaugnayan sa palasyo? O kayong alyansa kita ng buong mundo, maging mga OFW, na sakop kayo ng alyansa ni BBM? Tama, mali? Testigo namin si Toby Chanko. Tama, mali? Tapos kayo nag-iimbestiga kayo?
iimbestigahan niyo yung pinsan ng dahilan kung bakit kayo nanalo. Kalabisa yun! Hindi nyo gagawin yun. Kaya pala ni patawag si Bonjing hindi magawa. Malaki utang namin kay BBM. Hindi kayo yun ha. Senaryo na naman to. Teorya ko lang. Malaki utang namin kay BBM. Kahit mga pinsan niya, hindi namin gagalawin. Kaya pala. That's why right now, Malacanang and yung mga spin doctors nila, nadinig ko na si Undersecretary Claire, dinidiscredit na yung testimonya nitong si Dutesa sapagkat daw peke daw yung kanyang pagkakanotaryo at pag nagsinungaling ka daw sa maliit, malamang magsisinungaling ka din sa malaki. Baliktad. Kung magsinungaling ka sa maliit, ibig sabihin sa malaki. Wow! Dapat, kung nagsinungaling ka sa malaking bagay, lalo pa kaya sa maliit. Saan mo nabasa na magsinungaling ka sa maliit, magsisinungaling ka sa malaki? Ma'am, nag-iimbento ka. Wala niyan, kahit saan. Kahit sa buong Biblia, wala niyan. Ibig sabihin nito, ngayon pa lang nilulutang nila yung idea na hindi credible witness itong si Dutesa. May katotohanan ba ito? May epekto ba yung peke daw yung notaryo? Di pa nga natin alam kung totoo yan. Pero sinasabi daw ng notaryo na hindi siya notaryo. Well, yung pagnanotaryo pong epekto lang yan ay ginagawa nitong public document ang isang private instrument. At wala pong epekto to masyado dun sa testimonya ni Dutesa sapagkat yung kanya namang pong testimonya ay kanyang sinumpaan sa harap mismo ng mga senador. And that is also the same as giving your testimony under oath, pareho ng kapag ikaw ay nagpapanotaryo. Kung ano man ang issue tungkol doon sa notaryo publiko, that's a different matter. Pwede nga nilang imbestigahan at tignan kung bakit mayroong lumabas na nagnotaryo ng kanyang dokumento. Pero malinaw sa lahat na itong si Dutesa, alam niya yung kanyang sinasabi. Yung kanyang mga deklarasyon ay consistent at yung mga addresses that he has given can be easily validated. Alam mo bakit di pumunta si Gutesa doon? Sa patawag ng DOJ? Tactics yun. Ganyan matatalino mga Marine. Hindi papaisayan sa inyo. Ano ako, hello? Yeah? Ba't ako pupunta sa inyo? Hawak ko na ebidensya eh. Ba't ako pupunta sa inyo? Kaya ko ipagtanggol sarili ko eh. Bakit ako pupunta sa inyo? Ngayon, pinipilit nyo magkaroon ng protection si Gutesa. No? Pinipilit nyo. Yung isa, ayaw nyo nang pilitin. Akala ko ba hindi credible si Gutesa? Bakit nyo papapunta yung DOJ? Bibigyan nyo ng protection? Para saan? Delikado sila dyan. Ngayon, hindi pumunta si Gutesa. Tactic yan. Ginigisa na kayo. Yeah? Pero makikita ninyo, yung DOJ, sa ilalim ni Secretary Remulla, nire-request din na itong si Dutesa ay umapir daw sa kanila. At pero sinabi na ni Dutesa ayaw niya magpa-under sa Witness Protection Program, which I think is a sound idea for him. Kasi sa tingin ko wala siyang tiwala sa Department of Justice. Eh bakit ka nga naman papailalim sa DOJ under the Witness Protection Program? Eh kung wala kang tiwala sa ahensya nito sapagkat naniniwala ka na niluluto naman nila itong investigasyon. Eh, siyempre, tao ka ni BBM eh. Remulla, ikaw naman, oh. Sino maniniwala, di pupunta dyan sa'yo. Yeah. Iba talaga, Marine, ang tapang. Yung Diskaya, mo, gusto talagang natatakot sila sa buhay nila. Marine, ang dami. Mga Marine, saludo kami sa inyo. Mabuhay kayo. Mabuhay kayo, mga Marine. Mawawalan ba ng visa ang testimonya ni Dutesa kung hindi siya haharap sa DOJ? Hindi po. Ang kaso na ito, kung may file man, doesn't necessarily have to emanate from the DOJ. Dahil pwede pong mag-assume ng jurisdiction dito ang ombudsman. Unfortunately, baka balang araw, magulat tayo, si Remulla na rin ang ombudsman. Pero right now, ang napansin ko lang dito, kung ito ay na-miss ninyo, itong pagtuturo ng ibang mga personality, yung mga senador, gaya ni Chis Escudero, ni Jingo Estrada, at saka ni Villanueva. Tatlong senador ito na tinuturo ay nasa minorya ngayon o yung matatawag nating opposition sa Senado.
And all of them, most likely, kung magkakaroon ng impeachment complaint against Sara Duterte in 2026, will vote against the impeachment complaint again. At kung itong siyam na to ay mananatili, walang bilang para i-impeach si Sara Duterte. Now, dito naglalaro ang ating mga isipan. Hindi ko sinasabing walang pananagutan talaga itong tatlong senador na ito. Maaring meron, maaring hindi. Pero aksidente ba na yung tatlong senador na ito na kumakampi ngayon dito sa panig ng mga Duterte ay ngayon ay tila nagiging target? O meron Target, pati si Marcoleta, target eh. Kaso andito kami mga vlogger. Napawalang bisa na. Mula ngayon, wala ng bisa yung koneksyon ng insurance. pang ibang plano tungkol dito. Kung magtagumpay ang plano laban sa kanila, it's like hitting two birds with one stone. Na-divert mo yung attention doon sa flood control, but at the same time, makaka-eliminate ka ng mga potential na kalaban mo against the impeachment of Sara Duterte again that they will try, most likely they will try, in 2026. Ay, anong epekto nito sa katotohanan ng hinahanap ng Senado? Well, sa totoo po ako personally, wala po talaga akong kumpiyansa na may mangyayaring positibo dito sa investigasyon ng Senado. Wala, ngayon pa lang eh, sinisisi na lahat sila eh. Si Marcoleta, tingnan mo, may nasisi ba sa majority? Wala. Boring-puri sila. Pero pag nagsasalita ang minority, ayan, ganyan sila. Si Erwin Tulfo, hindi naman nila sinisisi, di ba? Alam na namin yan. Sa kanila po ang majority. So whatever evidence you produce there, they can cast it aside. Ay kagaya po to si Ping Lacson, sinasabi na niya na kailangan ng thorough background investigation dito kay Duterte. He's a good policeman. You give it to him. Magaling na investigador si Ping Lacson. And if anyone can find anything dirty in your laundry, it is Ping Lacson. At pwede niyang hanapan ito, gawan nila ng paraan para magkaroon ng negatibong impresyon dito sa testimonya ni Duterte. At sa tingin ko, huwag kayo magugulat kung sa mga susunod na hearing, ang mga impormasyon laban kay Duterte ay manggagaling mismo kay Ping Lacson. Pero tayong lahat, andito tayo, patuloy tayong tumutok, magpasalamat po tayong lahat kay Senator Marcoleta for bringing Salamat sa iyo, Senator Rodante Marcoleta, nandiyan ka. Andito kami sa likod mo. Di ba? Hindi ka namin iiwan, sir. Yeah? Yung mga basher diyan, yung mga ano diyan, huwag niyo pakinggan yan. Wala po yan, wala pong bilang yung mga yan. 'Di ba? Wala pong ambag yung mga yan. Nakikisakay lang po sa issue kasi galit sa inyo. Pero ang pinaglalaban niya hindi flood control. Yung galit niya sa inyo matagal na. Yeah, kaya wala yung mga yan. Duterte in this investigation. At nagkaroon po at least ng isang malinaw na link doon sa mga dapat na managot dito. Pero dapat pong ipanalangin natin si Duterte at ang kanyang mga kasama. At sana marami pa mga sumulpot, lumakas ang loob sa ginawa na ito ni Orly Duterte. Tayong lahat, patuloy tayong mag-participate, patuloy tayong mag-engage, patuloy tayong mag-aral, sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. Yun, pambigat nun. Napakahirap yung taong walang alam. Ulitin mo nga doon, ang ganda nun, ganda ng banggit nun. Patuloy tayong mag-participate, patuloy tayong mag-engage, patuloy tayong mag-aral, sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. No, mahirap mangialam ang taong walang alam. Bendalo. Di ba? Pepsi. Paborito ko artista kasi yun si Pepsi. Idol ko yun. Si Pepsi. Saka si Ping Pong. Maraming salamat. Ito yung reaction video, komentary po, may bago tayong balita. Punahin pag mali, purihin pag tama, no? Salamat ng marami sa inyong lahat.